So ito pag-usapan ngayon natin to, no? Kasi ito topic to ng ibang mga vlogger. At syempre, may mga nagtatanong sa akin na, Takero, ano bang take mo dito? Okay. So ngayon mga kababayan po kasi, ito tapon ko pa talaga hinahanapan ng source to. Okay. Mayroon po talaga naglalobbying. Honestly po talaga. May nakausap po tayo doon na mga na empleyado nga po ng House sa Congress na mayroon po talaga mga tao, mayroon po talaga mga congressman na naglalobbying para nga po palitan si Martin Romualdez bilang House Speaker for many reasons. Okay. So ngayon, ang tanong natin dito, tayo ba, pabor ba tayo na mapalitan si Martin Romualdez? So pag-usapan ngayon natin yan mga kababayan. So ngayon, una ito. Ang matunog po ngayon, naglalobbying para po maging House Speaker po ng 28th Congress, si Chanco at saka si Benitez. Malamang narinig nyo na sa ibang mga vlogger tong mga to. Okay? So hindi ko na sila papangalanan kasi mga tropa natin yung mga yan. So ngayon mga kababayan, no, alam naman po natin na papasok na po yung 20th Congress. Every 3 years po kasi nagpapalit po tayo ng Kongreso. So 18, 17, diba? 17, 18, 19, 20. So ngayon, nasa 19 tayo ngayon. Pagpasok nga po ng June 30, papasok na po tayo sa 20th Congress. At yung 20th Congress mga kababayan, nagpapalit po ng mga official ng Senate at saka ng House ng Congress. So kaya nga ngayon mga kababayan, di ba? Si QC Escudero, grabe pong makakapit sa posisyon. Di ba? Obvious na obvious mga kababayan, di ba? Obvious, hello po Danny Reynado, no? Obvious na obvious po mga streetwise. No, itong si QC Escudero po talaga ay kapit to po sa posisyon. Okay. Si Martin ba nakita niyong gumanon? Di ba tahimik lang, di ba? Okay. So ngayon mga kababayan, ito. Okay. So, ito, buti nga kamo nagkaroon ng article to kanina sa Politico, no? So, si Representative Duke Prasco isn't interested in the House Speaker post in the 20th Congress. So, ito na nga, di ba? We're talking about 20th Congress na. And instead, supports fellow lawmakers Toby Chanco and Albi Benitez for the post. So ngayon, ito na, lumabas na sa Politico. Yung pinaka-malisyosong news article sa Pilipinas, yung Politico. Politico na mismo may sabi na meron po talaga naglalobbying para palitan nga po si Martin Romualdez. Ito na nga po, itong si Toby Chanco at saka si Albi Benitez. Di ba? So, so at least wala na akong sasabihin na sabi ng source ko ito, sabi ng source ko ayan, so hindi na. Wala nang ganon. Yung source na ngayon natin, Politico. Okay. So ngayon mga kababayan, kasi ang point natin dito, okay, ito Kung gusto, kasi si Albi Benitez kasi mga kababayan, hindi lang po nakakakilala kay Albi Benitez. Ano siya? Dati na siyang congressman, no, ng Negros. Tapos yung 2019, kung di ko nagkakamali, nag-mayor. Tapos, ngayong 2025, bumalik po siya ng congressman. So, ang plano niya, pagpasok niya ng pagiging congressman, tatakbo ka agad bilang House Speaker. So, ganun ang plano. Ngayon, kilala niyo rin naman si Toby Chanco. Okay. Si Toby Chanco po, medyo makapal lang po talaga ang mukha. Kasi nga po, si Toby Chanco, mga streetwise, pagkatapos po ng underwhelming na resulta nga po ng alyansa ng Bagong Pilipinas noong 2025 election, may plano pang maging Speaker of the House. Talaga? Pagkatapos ng lahat, napalpak nga po yung palpak, hindi sa totoo mga babayan, tayo po, hindi po tayo nakikipag-bullshitan dito. Yung nangyari po noong 2025 election, doon nga po sa alyansa ng Bagong Pilipinas, underwhelming po talaga. Underwhelming talaga. At ngayon, itong si Toby Chanco, no, ang nakakatawa kay Toby Chanco, ang sinisisi niya nga po kung bakit nga daw po hindi maganda yung naging resulta ng eleksyon sa alyansa ng Bagong Pilipinas doon. Kasi nga daw po, mayroong impeachment trial, no, na nangyari. Di ba? Parang
At in the first place, mga kababayan, inamin din po ni Toby Chanko na sila mismo hindi pumunta ng Mindanao. Hindi sila nag-focus ng Mindanao. Isipin niyo yan, ha? Alam mo na palang mahina kayo sa Mindanao, ba't hindi pa kayo pumunta? Oh. So ngayon, ito na. Mag-World War III na pero paninira pa ni Duterte pinaggagawa mo. Anong paninira kay Duterte? Bobo pala to eh. No? Ano, buhay ka pa pala, no? Alam mo, sumisira kay Duterte, sarili niya. And by the way, hindi naman si Duterte topic ko ngayon, ha? Ito topic ko ngayon, no? Ito, bitchan ko. Pasok ka na naman ng pasok, wala ka palang alam, eh. O, diba? O, bilak nga ulit natin to. Bubo, eh, no? Diba? So, ngayon, mga babae nito. Ano nyo to? So, ito, continue lang natin to, ha. No House Speaker bid for Duke Prasco. Okay, kilala niyo ba si Duke Prasco? Nga pala, no? Kilala niyo ba si Duke Prasco? Nasipa ako na, Kilala niyo ba si Duke Prasco? Si Duke Prasco po, siya po yung asawa ni DOT. Sino ba yung DOT? Ano? Anong DOT yan? Department of Tourism. Si Prasco. Yung anak ni Garcia. Yun. So, nadulo na ng dila ako eh. Kalimutan ko na. Yan, help me. Comment nyo dyan. So ngayon, itong si Duke Prasco, mga kababayan, siya po yung nagbanggit or nag-public na siya daw po ang isa sa mga hindi pumirma para po magpatuloy si Martin Romualdez para maging House Speaker. At siya po ay congressman ng Cebu. Di ba, kung di ko nagkakamali? Di ba? Sabi dito, no House Speaker bid for Duke Prasco, he's backing Toby Chanco, Albi Benitez for top post instead. Actually si Albi, bilyonaryo na si Albi, Cebu, 5th District niya. Cebu 5th District Representative Duke Prasco is an interested running for House Speaker in next Congress. So, lawmaker earlier withheld support for the continued leadership of Martin Romualdez in the next Congress, saying the House needs the leader who unites rather than divides as a result of the kick out of the National Unity Party. So, whatsoever, no? Contrary to recent reports, I have not made any decision, much less offered myself for the position of Speaker of the House in the created Congress. At this time, my focus remains on supporting the President's agenda and contributing to the broader goals. So, sabi yan ni Duke Prasco. Cristina Prasco pala. Kung naalala ko na. Cristina Prasco. Oo. So, ngayon na babayan, no? Ito yung point natin dito. Okay. So, syempre, alam naman po natin, no, na ang isa po talaga sa mga naging achievement nga po ni Martin Romualdez sa loob nga po ng 3 taon, di ba, naprotektahan niya po si Presidente Bongbong Marcos sa impeachment. Ito kayo, bakit naman papa-impeach si Bongbong Marcos kung wala naman siyang ginagawang kasalanan? Mga kababayan, alam naman po natin, no, na yung impeachment po is political. Alam naman po natin yan. Oo. So, alam naman po natin, no, na nababoy po si Martin, no, dahil nga po dyan. Kumapit po yung word na tambaluslos dahil po dyan. Di ba? Siguro alam niyo naman yung kwento niyan. 'Di ba, noong 2023 plano po talaga ni Gloria na palitan po si Martin Romualdez para po sa House Speaker. So nung nabisto nga po si Gloria, no, ang nangyari po nito, dinimot si Gloria, nagalit si Sara. 'Di ba? So kaya nga po, no, actually, no, sa kakasuporta ni Martin Romualdez nga po kay PBBM, nauso yung word na tambaluslos. Pinauso ni Sara Duterte. Di ba? Isa yon. And then, isa pa, mga kababayan, alam din naman po natin, yung mga nagawa din po ni Martin, tulad nga po ng, ito sa loob ng house to, tulad nga po ng Tricom. Kay Martin yan yung Tricom. Yung Quadcom, kay Martin din po yan. Di ba, pinayagan ni Martin yan Sige, tuloy niyo yung Tricom, tuloy niyo yung Quadcom.
At sinabi rin po ni Martin Romualdez din po dyan po sa may speech niya mismo, sa house mismo, no, sa mismong quorum, na itutuloy po nila yung pag-imbestiga sa Quadcom. Meron yan, hanapin nyo yan, hanapin nyo lang. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, ano ang magiging guarantee natin na itong mga ginawa nga po ni Martin Romualdez, no, mapagpapatuloy at hindi mapipigilan kung siya po ay papalitan. Siyempre meron tayong agam-agam, di ba? Kasi alam naman po natin mga kababayan, no, na itong House Speakership, mga kababayan, ano to eh, Game of Thrones na naman to eh. Nakailang Game of Thrones na po tayo sa PBBM admin. Mula from Executive Secretary, from PCO, from ibang agencies, di ba? Ngayon naman po, House Speakership naman po ngayon. Matandaan po natin, no, na tuwing merong Game of Thrones po na nangyayari po dyan sa gobyerno po natin, ang nagsasuffer po, taong bayan. O ngayon, mga kababayan, ang tanong ngayon natin dito, kung mayroong plano talaga na maging House Speaker tong dalawa na to, no, si Chanco at si Benitez, una si Chanco pa lang bullshit na eh. Si Chanco pa lang bullshit na mga kababayan kasi hindi po siya pabor sa impeachment. Di ba? So para sa akin, may own opinion, guess na kalo si Chanco. Di sa akin, we're open sa sa pagbabago. Kung yung pagbabago naman po ay mas maganda. Di ba? Hindi mas okay sa akin yun. Kung may pagbabago, kung mas maganda yung pagbabago, maging open po tayo doon. So ngayon, ang pagbabago ba, kunwari kung si Chanco magiging House Speaker, bakit pagbabago na yan? Baka pumabor pa sa mga Duterte yan. Kasi nga, in the first place, ang sabi nga po ni Chanco, ang totoong dahilan kung bakit daw underwhelming yung nangyari nga po nung election, kasi nga daw po, dahil po sa impeachment. So, X na yun. Chanco, di ba? So, ngayon, si Albi Benitez. Okay. So, si Albi Benitez, mga kababayan, how do we guarantee? How are we guaranteed? Tama ba yung ano ko? Paano tayo mag-guarantee na yung impeachment ay matutuloy? Napakalaking question sa atin nun. Tandaan natin, nakabinbin pa yung impeachment. Di ba? Nakabinbin pa yung impeachment, ha? Nag-continue ng impeachment, pero paano kapag meron tayong loko-lokong House Speaker sa susunod? Paano lang, ha? Kung meron tayong loko-lokong House Speaker sa susunod. Hindi namin may tatawid sa 28th Congress yan. Hindi pwede. O paano na? Di ba? Pagbabago pero wala naman nagawa sa Labotas ang Chanco na yan, no? Di ba? Kayo na may sabi yan, di na ako. So ngayon, medyo ni-research ko nga po itong si Albi Benitez, no? So ngayon, hindi lang po kasi nakakaalam mga kababayan, no? Si Albi Benitez po, PDP laban po yan. Pero nung 2024, ito over 100 members of PDP laban in Negros Occidental set to resign. And actually, nag-resign na nga sila. Tandaan niyo, 100 member po ng PDP laban sa Negros. No, nag-resign lahat. Sino yung leader? Albi Benitez. The Negros Occidental chairman of Partido Demokratiko Lakas ng Bayan. Diba? Meron pa siya nito, no? Alfredo Abelardo Benitez announced that he and over 100 party members are planning to resign from the political party. So medyo outdated yung article ko, pero ang alam ko, nag-resign na po sila. Marami sila. Mga 100 mahigit sila eh. The announcement was made during a media interview at the Bacolod City Government Center on May 9. Okay. Benitez was yet to disclose which party they will soon join. So ngayon, parang wala pa silang partido, no? Yung mga umalis, no? Ang alam ko, parang wala pa eh. Di ba? So, si Benitez yung jowa ni Ivana. Totoo ba yun? Pero sa akin yung Chanco, X na yun Well. Diyos ko. X na yung Chanco, mga kababayan. Alam nyo kasi mga streetwise, ganito yan. Okay.
kung gusto talaga ni Albi Benitez na maging House Speaker at syempre mawala po yung agam-agam ng mga kababayan po natin, so he should guarantee no na hindi po siya mabibili ng mga Duterte. Ayun ang unang ano natin, yan ang unang dapat na magarantiyan natin. Baka mamaya ang ending niyan mabasura yung impeachment dahil sa'yo. O di ba? So kailangan natin malaman 'yon. Ano ba yung stand niya? Nagsasalita na ba yung mama? Hindi pa, di ba? Wala pa rin eh. Hindi pa siya nagsasalita eh. Oh. So yung Tricom paano? Yan yung Quadcom. O di ba? Anong sabi po anong sabi po ni Martin Romualdez tsaka nung mga Quadcom leaders natin? Wag si Chanko, walang ano yan, walang kabuhay-buhay po yan, oh. So ngayon anong sabi po ng Tricom leaders natin? Abangan ninyo ang Quadcom. Abangan ninyo ang Quadcom 2.0. Yung mga nakaligtas nung Quadcom nung una, akala nyo nakaligtas kayo, hindi. Meron tayong Quadcom 2.0, papatawag namin kayo ulit. O di ba? Tandaan nyo mga kababayan na kung anong klaseng benepisyo ang nangyari po sa Quadcom. Ang daming Pilipino po naliwanagan. Di ba? Na tayo po ay binudol talaga ng mga Duterte. At ako naniniwala po ako noon, isa po yan sa mga achievement po ng 19th Congress sa House. Oh. So, syempre, bukod nga po dun mga kababayan, alam naman po natin no, na yung pagbaba ng presyo ng bigas, di ba? Kay Martin ko po binibigay yung credit dun eh, tsaka kay PBBM eh. Oh. Pero by the way, natrabaho naman talaga ni Martin yan. Pero, syempre, in my own opinion, di ba? Open po tayo sa pagbabago for the better. For the better. Ngayon, ang nakita po natin, kung si Chanko ba ang magiging House Speaker for the better ba yun? Parang hindi. Kasi nga po nagsalita na po siya. So, paano naman si Benitez? So, wala namin malalaman kung di siya nagsasalita. Di ba? So, maganda, Martin Romualdez pa din ang Speaker of the House. So, ayun lang po yung point natin. So, gusto ko lang po sabihin po talaga sa inyo na meron po talagang naglalabing. Actually, matagal ko nang alam. Wala lang talaga akong ebidensya na na talagang papakita sa inyo na may naglalabing ito. Sila ang mga naglalabing. At least ngayon meron ng article ng Politico. Oh, may naglalabing. Ang daming bali-balita mga kababayan actually. Syempre pag ganyan po mga source po, mga nagbibigay sa atin ng info, mahirap po yan kasi paano mo sasalain yan? Nakikibalita lang din po tayo. 'Di ba? Ang sabi ng mga nakausap po natin, si PBBM daw mismo ang may gusto na palitan si Martin. Sabi naman ng iba, hindi. Hindi daw totoo yun. O, di ba? May mga ganun, contradicting. So, mas magandang huwag ko na lang sabihin. Pero sinabi ko pa rin, di ba? Pero by the way, ang gusto ko lang po malaman sa inyo, kayo po ba? Okay? Pabor po ba kayo na palitan pa yung House Speaker? So, kasi mga babae, politika po yan. It is what it is. Ganun po talaga yan. Oh. Pero kung kukumpara po natin si Martin kumpara kay Kiss, si Kiss po talaga, obvious po talaga, nakapit toko. Diba? Si Kiss talaga medyo makapal talaga yung face no? Medyo makapal yung kilay talaga ni Kiss kasi nga po, si Kiss nga po, kapit toko nga po sa pwesto. Well, si Martin tahimik, diba? Tahimik, wala lang Parang hindi natin ramdaman na meron palang ganong klaseng nangyayari sa loob ng House ngayon na meron na palang naglalabing, diba? So yan pang gusto ko malaman. Hopefully, yung mga nag-sign ng impeach Sara will vote for Romualdez to remain seated being the speaker. O, di ba? Black propaganda yan laban kay SMRR. O, di ba Kasi ako understood ko naman po talaga, na may mga congressman naman po talaga na may ayaw din po kay Martin. At may mga staff din po sa loob din po ng House na ayaw din po kay Martin. Oo. At meron din namang gusto rin si Martin. Natural po yun sa isang opisina. Si boss gusto ko. Kabila naman, si boss ayoko. So, pag gano'n, di ba? Bahala kayo para sa akin. Pero sana, kung papalitan man ng leadership, sana for the better. Ayun lang, para malinaw lang ayun po ang pinaka agam-agam ng mga kababayan po natin. Itong mga bagay po na to na nangyayari po sa mga Duterte, naniniwala po tayo na kay Martin po nagsimula yan. Kay Speaker Martin po nagsimula yan.
Yung expose nga po about po sa mga confidential fund. O, di ba? From COA to Congress. Na-expose po sa House yan. O, di ba? O si GMA, di ba? Si GMA ayaw niyan kay Martin eh. Di ba? O. Tapos mga kababayan, o, di ba? Ano pa ba? Yung nalaman natin about kay Ruy Nagarma because of Quadcom. Nalaman natin yung tungkol sa sa suspect dito nga po sa pagpatay nga kay Mayor Halili because of Quadcom. So, ayun po ang agam-agam natin. 'Di ba? Ano pa yung mga bagay na hindi natin alam na baka mapigil pag nawala si Martin? So, how do we guarantee na kung mapapalitan si Martin, mapagpapatuloy po ito? So, dapat po ang garantiya sa mismong gustong maging sa House Speaker. 'Di ba? Medyo gets niyo naman ibig natin sabihin, 'di ba? Oh, so ayan, no. So kayo po ba, napabor po ba kayo na na palitan nga po itong si Martin Romualdez bilang House Speaker, 'di ba? Pero so may comment na po sa baba, binabasa ko po lahat 'yan. 'Di ba? So siguro si Sandro na lang para ma-sure, 'di ba? Si Sandro. Pwede naman si Sandro, 'di ba? Oo, 'di ba? O kaya si si Eli San Fernando. Si Eli San Fernando na bobo, hindi alam yung ibig sabihin ng oligarch. Yun. Alam mo, alam po tayo, swerte rin ng gago no? Si Eli San Fernando, congressman na ngayon, dating uhugin. Ngayon, congressman na ngayon, no? Tayo na yan. So, isipin niya, oligarch, hindi alam ibig sabihin, para sa kanya, negosyante, oligarch. Hindi pa naman. Ay, nako, ewan ko ba? Yan ang pagkakaiba ko. Bakit ayaw ng mga PBB vlogger kung bakit ayaw, yan ang nagtataka ko. Bakit ayaw ng mga PBB vlogger kung bakit ayaw kay SMNR? Uy, ako, sinasabi ko lang naman, we're open sa pagbabago. Kung ang pagbabago is for the better. Pero kung hindi naman, ba't natin papalitan? O, di ba? Kaya yun. Oo. Ayun ang naibigo natin sabihin. O, di ba? SMR pa rin, di ba? Huwag naman sana si Macapagal yan, si Gloria, no? Si Gloria, ang tagal lang gustong maging House Speaker din po niyan. No? Kasi alam naman po natin, no? Marami tayong agam-agam pag napalitan si Martin, eh. Marami tayong agam-agam, eh. Ayun lang naman, eh. Oh. Pero maganda kasi pag si Sandro, eh. Di ba? Unang-unang pumirma yun, eh. Impeach Sara Duterte, Sandro Marcos. Unang-unang pumirma yun, eh. Di ba? Kaya, okay. Okay na nga yan. So yan, may comment na po sa baba po noon. Then, pag-usapan na nga po natin yung next topic natin. Kung hindi dahil kay SMR, baka si PBBM na impeach na. So yan nga po, di ba? Isa po yan sa mga... Hindi, pero by the way, mga babayan, ito yung sinasabi natin eh. Ngayong taon po kasi, wala na pwedeng impeachment complaint na pwede nang i-file. Ngayong taon, wala na. Kasi nga po, yung impeachment nga po, isang beses lang isang taon yan. So ngayon, wala na pong impeachment trial po na mangyayari po ngayon. Kay Sara na lang. So pagpasok po ng 2026, parang wala nang wala nang sense para pa-impeach si PBBM eh. Para sa akin eh. Oo, parang wala nang mag-e-effort. 2 taon na lang, i-impeach mo pa, hintayin nyo na lang. Medyo mababa po kasi political will kapag yung presidente po patapos na po yung term. Bumababa na po yung yung pressure para magkaroon ng impeachment. O, di ba? Parang ganyan eh. Parang ganun yung natin. Okay nga, pag-usapan na natin yung next topic natin.